Dear Miss Love, nais ko lang pong i-share sa inyong channel ang isa sa hindi ko malilimutang karanasan sa buhay ko. Ito ay ang tungkol sa pagitan namin ni Ninang Sel. Ako si Roger, 18 taong gulang pa lamang. Nakatira sa probinsya ng Pangasinan. Pero ngayong papasok na ako sa kolehiyo, kailangan kong umalis at dito sa bayan ni Ninang Maricel mag-aral. Malapit lang kasi sila sa university na papasukan ko. Sa totoo lang, malaking ginhawa sa akin na inalok niya akong tumira sa bahay niya. Mahirap ang buhay. At kung sa boarding house pa ako titira, malaking gastos din yun. Kaya naman ang sabihin niyang, "Dito ka na lang, Roger. At least may makakasama rin ako dito." Hindi na ako nagdalawang isip. Dahil pinayagan naman ako ni nanay, plus bibigyan niya ako ng allowance ko sa pagtulong-tulong ko sa kanya sa bahay, ay pumayag ako. Ilang linggo pa naman bago ang pasukan, kaya siguradong makakaipon pa ako. Buntis si Ninang Sel ngayon. 35 na siya. At sa unang pagkakataon, ngayon pa lamang siya magdadalang tao. Pero ang masakit, iniwan siya ng lalaking inaasahan niyang makakasama niya habang buhay. Nalaman ko to kay mama bago pa ako pumunta roon. Kaya nga raw ayos lang na doon ako tumira para may katuwang to kahit papaano. Pagdating ko sa bahay niya, hindi ko maiwasang mapatitig. Parang hindi nagbago si Ninang mula nung huling kita ko sa kanya. Noong bininyagan daw ako, 17 taong gulang pa lang siya noon. Bata pa rin, dahil maaga nga nabuntis ang nanay ko sa akin. Kaya nga madalas siyang biruin ng mga kamag-anak na mas bagay raw na ate ko siya kaysa Ninang, dahil para lamang daw kaming magkapatid. Ngayon, makalipas ang 18 taon, nasa harap ko siya. Maganda pa rin at maputi. Ang kaibahan lang, halata na ang maliit na umbok ng tiyan niya. Pero kahit buntis, hindi pa rin maikakaila ang alindog niya. "Roger!" Bungad niya nang makita niya akong bumababa ng tricycle. Dala ang mga gamit ko. "Ang laki-laki mo ng bata ka. Binata ka na talaga." Excited na sabi niya. Napangiti ako. "Siyempre naman, Ninang. Elementary pa lang yata ako nung huli nating pagkikita eh." Nilapitan niya ako at niyakap. Medyo natigilan ako. Dahil dama ko ang lambot ng katawan niya. Pero pinigilan kong bigyan ng ibang kahulugan. Ninang ko siya. At isa pa'y buntis siya. Nakakahiya naman dahil sa dumi ng iniisip ko. "Halika na sa loob." Yaya niya. "May inihanda akong kwarto para sa'yo." Habang inaakyat ko ang gamit ko, naririnig ko siyang nagkukwento sa sala. "Dati ako pang taga-alaga sa'yo kapag dinadala ka dito ng nanay mo. Ngayon, ikaw nang tutulong sa akin. Hindi ka naman mahihirapan. Kailangan ko lang talaga ng mga kasama at mga tagabuhat ng mabibigat." Anya. Ngumiti ako habang inaayos ang gamit ko sa maliit na kwartong katabi lang ng sa kanya. "Oo nga ho, Ninang eh. Parang ang bilis talaga ng panahon." Pagtingin ko sa kanya mula sa pintuan, nakita kong nakaupo siya at hawak ang tiyan niya. May lungkot sa mga mata niya na agad niyang tinakpan ng ngiti nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya. "Kumain ka na. Pagkatapos magpahinga ka muna ha?" Anya pa. Pagkalipas ng ilang araw, mabilis akong nasanay na kasama siya. Ako ang taga-akyat ng tubig, tagabuhat ng pinamili, at madalas na rin akong sumama kapag nagpapa-check up siya. Isang umaga, habang sabay kami nag-aalmusal, nagbiro siya. "Alam mo, Roger, kung may makakakita sa atin, baka isipin na ikaw ang ama ng anak ko. Kanina sa klinik, may nagtanong pa sa akin, ikaw daw bang asawa ko?" Napangiti ako. Medyo nahiya pa. Mukha naman ho yata ang bagay tayo, Ninang eh. Hirit ko. Tumawa siya. Yung tawa niyang nakakahawa.
Bagay talaga. Gwapo ka. Hindi ko nga akalain na lalaki ka ng ganyan. Hindi ka mukhang 18 sa edad mo ha? Ang matured mo ng tingnan. Ganun ho talaga siguro nang. Batak rin kasi ako sa trabaho eh. Madalas kasi akong sinasama ni tatay sa construction pinagtatrabahuhan niya. Kaya pala. Kaya pala ganyan kalaki ang katawan mo. Lalo ng braso mo. Para kang nag-gym. May mga oras na nagiging komportable kami ng sobra. Tulad na lang noong nakaraang gabi. Nanood kami ng TV sa may sala. Nakaduster lang siya noon at nakataas ang paa sa may sofa. Ako naman nakaupo sa may sahig. Nakasandal sa gilid. Roger? Tawag niya bigla. Bakit po nang? Salamat ha. Kasi kahit papaano may katuwang ako dito ngayon. Ang hirap pa namang mag-isa lalo na kung buntis. Napatingala ako sa kanya. Kita ko ang mga matang puno ng pasasalamat at may kung anong init na hindi ko maipaliwanag. Wala yun, Ninang. Dito lang ako. Tutulungan ko po kayo. Ngumiti siya at muling tumingin sa TV. Pero nahuli ko siyang sumusulya pa rin sa akin ng ilang beses. Isang gabi, habang inaayos ko yung gagamitin ko para sa school, bigla siyang lumapit para magpaalam. Roger, matutulog na ako ha? Huwag ka masyadong magpuyat. Opo, Ninang Sel. Ngumiti siya at sandaling tinapik ang balikat ko bago tumalikod. Pero sa pagkakalapat ng balat namin sa pagtapik niyang yun, para bang may kuryente kong naramdaman. At sa ilang segundo, bago siya pumasok ng kwarto, napansin kong tumigil siya sa may pintuan. Lumingon at tinitigan ako. Hindi matagal, pero sapat para magtanong ang isip ko kung bakit ganun ang tingin niya. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Habang naglilinis ako ng bakuran, paulit-ulit kong iniisip yung mga tingin niya. Inaanak ako. At ninang ko siya. Pero bakit parang hindi ko maiwasan na makaramdam ng kakaiba? Habang nag-aalmusal kami, nakatali ang buhok niya. At nakaduster lang siya. At kahit halata ang maliit pang tiyan, hindi ko maiwasang mapatingin sa kabuuan niya. Nangihinayang ako kung bakit iniwan siya nung lalaking yun. Kung sakali nga na makita ko yun, hindi ako magdadalawang isip na suntukin siya. Kahit kasi piliting minsan na tumawa ni Ninang Sel, hindi pa rin maiiwasan na makita ko ang lungkot sa mga mata niya. Hapon nung naglalaba ako ng mga damit ko sa likod ng bahay, dumating siya na may dalang mga basahan. Roger, pwede bang pasabay na rin to pagkatapos mo dyan? Nahihirapan akong yumuko hindi na ako makapag-brush. Opo nang, ako na hong bahala sa lahat. Nakatayo siya sa tabi ko habang nagkakaskas ako ng sabon. Napatigil ako nang mapansin kong nakatingin lang siya sa akin. Ang sipag mo talaga. Swerte ang magiging asawa mo kung sakali. Dahil ngayon pa lang, marunong ka na sa lahat ng gawaing bahay. Ngumiti ako. Kailangan sa buhay yun, Ninang. Tsaka, para makatulong din naman ako dito. Sayang naman kasi yung pagtira ko sa'yo kung di ako kikilos. Idagdag pa yung allowance na binibigay mo sa akin. Sabi ko na lang. Kung ganyan ka ba naman palagi, baka hindi na kita pauwiin sa inyo. Kukunin na kita at ako nang magpapaaral sa'yo. Sasabihin ko sa nanay mo. Anya pa. Pwede naman, Ninang. Biro ko din. Kinagabihan, habang nanonood kami ng TV, bigla siyang nagtanong. Siya nga pala, may girlfriend ka na ba? Magdi-19 ka na, hindi ba? Opo, pero wala pa ho Hindi pa nga ako nagkaka-GF nang Ano? Bakit naman? Sa gwapo mong yan, matangkad, mabait pa. Napakamot ako ng ulo. Wala pang oras nang. Tsaka, baka wala pang seryosong matagpuan. At, dugtong niya. At hindi ako marunong manligaw Natawa siya. Sa laki ng katawan mong yan, hindi ka marunong manligaw ha? Pero sa umpisa lang naman yan.
Kapag naranasan mo ng manligaw, tuloy-tuloy na yan, hindi ka na mahihiya. Pero kung ako siguro kaedad mo lang, naku baka ako nang nanligaw sa'yo. Natawa ko. Ninang naman? Ano, totoo naman eh. Tumawa rin siya, pero nakatitig sa akin. Sa loob-loob ko, para bang hindi na biro ang mga salita niya. Lumipas pa ang mga araw. Naging mas komportable kami sa isa't isa. Nandyan na ang mga biro. Minsan seryosong topic tungkol sa dati niyang kasintahan. Naiintindihan ko naman kung minsan ay nagiging madrama siya. Alam kong dala yon ang kanyang pagbubuntis. Isang gabi, habang busy ako, lumapit siya. Kumain ka na ba, Roger? Tanong niya. Opo, Nang. Papalapit siya ng papalapit. Hanggang sa halos magdikit na ang balikat namin. Naamoy ko ang bango niya. Nang iabot niya ang baso ng tubig, sumagi ang kamay niya sa kamay ko. Parang may dumaloy na kuryente sa buong katawan ko. Nagkatinginan kami. At wala ni isa sa aming dalawa ang agad umiwas. Mula noon, parang hindi na naging normal ang mga araw ko. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig habang nagluluto ako. Minsan naman, siya mismo ang nag-uumpisa ng mga biro na may halong mali siya. Alam mo, kung hindi lang talaga kita inaanak, lagi niyang pambungad, tapos tatawa na para bang wala lang sinabi. Pero sa bawat biro niyang yun, lalo akong natutukso. Isang gabing malakas ang ulan. Nagka-brown out. Nasa sala kami at may kandila sa mesa. Ako nakaupo sa may sahig. Siya naman sa may sofa. Hawak ang tiyan niya. Alam mo, kung hindi kita inaanak, baka iba ang kwento natin ngayon. Napatitig ako sa sinabi niya. Sa kanya, hindi naman siya tumatawa. Seryoso siya. Po? Bulong ko. Wala. Mabilis niyang putol sa ngiti. Huwag mo lang pansinin yung mga sinasabi ko. Pero hindi ko yon nakakalimutan. Sa mga araw na magkasama kami, lalo akong naguguluhan. Hindi ko alam kung hormones lang ba dahil buntis siya o totoo talaga ang nararamdaman niyang tensyon sa pagitan naming dalawa. At ako, habang tumatagal, hindi ko na rin alam kung hanggang saan ko kayang pigilan ang sarili ko. Wala pa akong karanasan, oo, pero unti-unti na akong nakakaramdam ng kakaiba sa kanya. Kinaumagahan, galing kami sa palengke. Nakauwi kami ng medyo gabi na dahil sa inabutan kami ng ulan. Pagkatapos naming kumain, ako na ang nagligpit ng pinagkainan. Roger, sabi ni Ninang Sel mula sa sala. Dito ka muna ha, huwag ka na munang pumasok sa kwarto mo. Samahan mo muna ako saglit. Lumapit ako at naupo sa tabi niya sa sofa. Tahimik kami sa loob ng ilang minuto. Nakikinig lang sa buhos ng ulan sa labas. Alam mo, basag niya sa katahimikan. Minsan, naiinggit na ako sa mga babaeng may maaasahang asawa. Ako eto, wala, iniwan. Hindi naman ako masamang babae. Ilang taon din ako nagtrabaho sa abroad para sa pamilya ko. Hindi ko sukat akalain na kung kailan ako nabuntis, tsaka naman kami naghiwalay ni Maynard. Masakit isipin na lalaking walang amang anak ko. Anya na naiiyak na. Hindi naman ho kayo nag-iisa ninang Sagot ko, nandito ako. Hindi ko kayo pababayaan. Tutulungan ko kayo sa lahat. Ngumiti siya, pero may luha na sa gilid ng mga mata niya. Bata ka pa, Roger. Hindi mo alam kung gaano kalaking ibig sabihin ng mga salitang yan. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin, pero nilapit ko ang kamay ko at marahan siyang hinawakan sa balikat. Hindi naman siya umiwas. Sa halip, bigla siyang sumandal sa akin. Ramdam ko ang bigat ng ulo niya sa balikat ko, ang init ng katawan niya at ang amoy ng buhok niya. Salamat, Roger.
Bulong niya. Sana'y hindi ka magsawa. Dahil mukhang ganito yata ang buntis. Masyadong madrama. Hindi na ako nakasagot. Hinayaan ko lang siya. At sa sandaling yun, para bang wala na kaming pakialam kung sino kami sa isa't isa. Nilingon niya ako, diretso sa mata ko. Doon ko nakita ang damdamin niya. Hindi lang lungkot, kundi isang pagnanasaring matagal na niyang tinatago. At bago ko pa napigilan ang sarili ko, naglapat ang labi namin. Una banayad lang, parang nag-aalangan kung tama ba ang ginagawa namin. Pero nang hindi siya umiwas, mas lalong lumalim. Ramdam ko ang panginginig ng katawan niya, pero hindi niya ako tinulak. Sa halip, siya pa ang humigpit ang hawak sa kamay ko. Roger, bulong niya habang humihingal. Malito. Alam ko, Ninang. Sagot ko. Pero kahit ngayon, isantabi muna natin lahat. Kung ganun, sige. Kakalimutan ko muna kung sino ka. Kung ano ako sa'yo. Pagbigyan mo muna ang pangangailangan ng buntis na tulad ko. At doon nangyari ang mas higit pa sa inaasahan. Maingat ako sa kanya. At dahil sa wala pa akong karanasan, siya ang gumabay. Isang gabi na hindi ko makakalimutan. Isang gabi na alam naming bawal. Matapos ang lahat, nakahiga siya sa tabi ko, hawak ang tiyan niya, at nakapikit. Tahimik at parang natatakot na magsalita. Ako naman, nakatitig lang sa kisame, at hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o magsisi. Roger, basag niya sa katahimikan. Wala kang nakita. Walang nangyari. Sa atin lang to. Ayokong may makaalam. Mahirap. Maraming magagalit. Tumango ako. Opo, sa atin lang. Kinabukasan, ramdam kong parang walang nangyari. Maaga siyang gumising at nagluto ng almusal. Nakangiti pa rin na parabang normal ang lahat. Pero kakaiba ang aura niya. Roger, gising na. Kain na tayo. Masigla niyang tawag. Umupo ako. Pero hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Parang nahihiya ako. Natatakot na baka pinagsisisihan niya yung nangyari. Pero nang dumapo ang mga mata niya sa akin, may kakaibang ngiti siya. Hindi ngiting biro o pangkaraniwan lang, kundi ngiting para lang sa akin. Kapag nagluluto siya, bigla niya akong tatawagin para magpatulong. Doon magtatagpo ang kamay namin at imbis na bitawan agad, nagtatagal yun. Kapag nanonood kami ng TV sa may sala, siya mismo ang maghihilig ng ulo niya sa balikat ko kahit wala namang dahilan. At sa tuwing nagkakatinginan kami, hindi na namin tinatago kung anong ibig sabihin doon. Minsan, kapag gabi at tahimik na, pupunta siya sa kwarto ko. Hindi na niya kailangang magsalita. Alam na namin kung ano ang hinahanap ng isa't isa. At habang tumatagal, lalo kaming nagiging malapit. Pero kasabay ng kasiyahan, ramdam ko rin ang takot. Roger, sabi niya minsan habang nakahiga sa tabi ko, baka malaman ng nanay mo, magagalit yun sa akin. Huwag na po natin munang isipin yun. Basta sa atin na lang muna to. Tumango siya, pero halata sa mga mata niya ang kaba. At kahit may takot, siya rin mismo ang muling humawak sa kamay ko at naglapit ng labi niya. Doon ko napagtanto, kahit anong mangyari, hindi na kami makakabalik sa dati dahil may puwang na sa puso namin ang isa't isa. Para hindi mahalata ng kapitbahay o mga kamag-anak, nagkukunwari kaming normal lang ang lahat. Kapag may dumadalaw, todo asikaso siya na parang walang kakaiba sa amin. Pero pag alis nila, pag kaming dalawa na lamang, iba na. May mga biro siyang hindi na pangkaraniwan, may mga sweet moments na para bang mag-asawa kami. Minsan sabay kaming naglalabas sa likod, at dahil basa ang damit niya, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya.
at nahuhuli niya ako. Anong tinitingnan mo ha? Tanong niya nang nakangisi. Wala po. Mabilis kong sagot, pero namumula ko. Wala raw. Sabay tawa niya na para bang nangaakit. Isang gabi, habang malakas na naman ang ulan, nagtabi kami sa may sala. Roger, mahinahon niyang bulong. Alam kong malito, pero ikaw ang nagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Hinawakan ko ang kamay niya at hinila siya palapit. Hindi na siya umangal at muli may nangyari sa amin. Habang nakapikit siya, paulit-ulit niyang sinasabi, "Salamat Roger, salamat." Dumating ang isang linggo na nagpunta ang kapitbahay para manghiram ng gamit. Hindi ko alam kung sadyang malas lang talaga, pero sakto namang magkasama kami ni Ninang sa kusina noon. Nakayakap siya sa likod ko habang nag-aabot ng kutsara. Biglang pumasok yung kapitbahay. "Maricel, andyan ka ba?" Muntik nang malaglag ang hawak ko. Agad kami naghiwalay at nagkunwaring abala. Mabilis na inayos ni Ninang ang buhok at lumapit sa pinto. Oo, teka lang." Sagot niya at pilit pinapakalma ang boses. Nakangiti naman yung kapitbahay niya, pero para bang may iniisip. "Ayos ka lang ba? Parang namumula ka." "Ha? Wala. Mainit lang dito." Sagot ni Ninang Sel, sabay tumawa. Nang makaalis ang kapitbahay, pareho kaming napabuntong hininga. Simula noon, mas naging maingat kami. Pero sa tuwing magtatagpo ang mga mata namin, alam naming pareho ang iniisip. At sa bawat gabi, lalo naming hinahanap ang isa't isa. Ang tanong lang, hanggang kailan namin kayang itago ang lihim na ito? Hindi ko na maalala kung pang ilang gabi na kaming magkasama ni Ninang Sel ng palihim. Ang alam ko lang, hindi na iyon simpleng pagkakamali lang. Isa na itong relasyon na tinatago namin sa mundo. Ako ang naging katuwang niya sa lahat. Ako na ang nag-aalaga sa kanya. Ako ang kumakausap sa baby niya na para bang ako ang ama nun. Madalas din siyang pumupunta sa kwarto ko kapag tahimik na. Minsan naman ako ang lalapit sa kanya. Kunwari may hihingin pero ang totoo, naghahanap lang kami ng pagkakataon. Dumating ang isang gabi na hindi ko makakalimutan. Malakas ang ulan at gaya ng nakasanayan, magkatabi kaming dalawa sa sala. Hawak niya ang tiyan niya habang nakahilig sa akin. Napatitig ako sa kanya. At nung mga sandaling yun, wala na kaming pakialam. Muli kaming naglapit. Mahigpit ang yakap at sabik. Pero biglang bumukas ang pinto. "Maricel?" Boses ng kapatid niyang babae. Dumalaw ng walang pasabi. Parang nanlamig ako. Agad kaming naghiwalay, pero huli na. Nakatayo na to sa may pintuan. Hawak ang payong at nakatitig sa amin na parang hindi makapaniwala. "Ano to, Maricel?" Nanginginig pang boses nito. "Ano yung ginagawa ninyong dalawa? Baka mamaya may ibang makakita." Hindi makapagsalita si Ninang Sel. Naluluha siya na nakatingin sa atin niya. Ako naman, parang gusto ko nang lamunin ng lupa. "Umayos kayong dalawa. Magpasalamat kayo ako ang nakakita. Dahil kung ibang tao, kahihiyan ang aabutin ninyo. Ikaw naman, Maricel. Hindi porket iniwan ka ni Maynard. Sa ibang lalaki mo ibabaling ang atensyon mo. Sige, okay lang ibaling mo sa iba. Pero yang si Roger, inaanak mo. Bata pa yan, anong alam niya? Ikaw ang nakakatanda, ikaw ang mag-isip." Kinabukasan, kinausap ako ni Ninang Sel. Tahimik kaming nakaupo sa may kusina. "Roger, hindi na natin to pwedeng ipagpatuloy." Mahina niyang wika. "Pero Ninang, wala nang pero. Tama si ate. Ayokong masira ka dahil sa akin. Bata ka pa. May kinabukasan ka pa. Ako nangaharap sa lahat ng to." Hindi ko alam ang isasagot ko. Gusto kong magalit. Gusto kong sabihin sa kanya mahal ko na siya. Pero yung mga mata niya, punong-puno ng luha at parang desidido na sa desisyon. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman ko na lang na aalis muna siya at doon muna siya titira sa bahay ng ate niya. Kailangan daw niyang may makasama sa pagbubuntis. At ako, ano pa nga ba? Aalis ako. Kailangan kong tumuloy sa boarding house malapit sa school.
Binigyan niya pa ako ng pera para lang may pangrenta. Roger, sabi niya bago siya umalis. Salamat sa lahat. Alam kong mali yung nangyari sa atin pero hindi ko makakalimutan ang lahat ng nangyari. Sana balang araw mapatawad mo ko kung ginamit kita. Luhaan akong tumango. Hindi ko rin ito makakalimutan, Ninang Sel. At doon nagtapos ang lahat. Dala ko pa rin hanggang ngayon yung lihim. Hindi ko nga alam kung tama bang magmahal sa maling tao o kung dapat ko bang isumpa yung nangyari. Pero ang alam ko lang, sa puso ko, si Ninang Maricel ang babaeng hindi ko kailanman makakalimutan. At habang sinusulat ko tong kwentong to, naaalala ko pa rin yung unang beses namin. At sa kasalukuyan, nanganak na si Ninang Sel at plano nga ni Nanay na bisitahin siya kasama ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko kapag nagkita kaming muli. Pero, tama ba na habulin ko siya? Tama ba na ipagpatuloy ko pa yung relasyon namin at pilitin na ibalik yung dating kami? O mas tamang, sundin ko na lang yung sinabi niyang, kalimutan na lahat at ibaling ko na lamang sa iba ang atensyon ko dahil bata pa ako. Ako po si Roger at ito po ang aking secret confession.